hindi mo pa nakakapitalize at na-utilize itong mga platform na to, nasa maling mundo ka yata. Whether mag-ads ka sa Facebook, mag-ads ka sa TikTok, Basta piliin mo kung nasaan yung audience mo pag oras ng bumili. When it comes to middle class pataas, mas sanay sila na bumili sa website. Na maglagay ng payment details nila, ganito, ganyan. Yung target market ko naman is middle to upper. paano mo na-build yung trust sa website wherein napakaraming balita ngayon na about phishing? Dati, umabot ako sa point nung first release ko pa lang ng website. Actually, Facebook days pa, 2015, ang dami nagtatanong, legit ba kayo? Every year napapansin ko, pababa yung nagtatanong. Hanggang ngayon, wala na. Make it look professional kasi. Hindi ka naman tatanungin kung legit ka ba kung hindi ka mukhang legit. Ang daming ang scammer ngayon na ang daming kinikita dahil mukhang legit yung site nila. Kung magawin mukhang legit. Again, it all boils down kung paano mai-present yung business mo at yung product mo. Attention to detail. Attention to details. Mukha bang professional yan? O Kasi marami ngayon, especially sa TikTok, napakagandang platform ng TikTok. Si TikTok kasi may basket eh. Ang daan pala na tinatahak ni TikTok is e-commerce. Wala siyang monetization sa content pero pwede kang magnegosyo inside TikTok. correct. Kasi TikTok, ang pinopromote niya is entrepreneurship. Ang dami nang talagang naging successful dyan. Kung hindi mo pa nakakapitalize at na-utilize itong mga platform na to, nasa maling mundo ka yata. Right. Di ba? Kasi talagang lahat na eh, hindi lang mga datihan ng negosyante yung yumayaman. Ngayon, kahit startup ka po, pwede kang maging multi-millionaire.